So kung naghahanap ka ng isang sapatos na pwede pang jogging, pwede sa running era mo, at the same time pwede rin pang lakad, pamorma, baka ito na yung sapatos na yon, ang 361 Fierce 6.0. Now hindi na ako bago sa sapatos na or sa 361 Fierce lineup kasi dati-rate meron akong 4.0 Rain Black Edition. Unfortunately, hindi ako nagandahan sa sapatos na yon kasi mabigat siya, at the same time matigas din yung kanyang midsole. Ang tanong dyan is kung itong sapatos na to, ang 6.0, na correct na ba yung mga bagay-bagay na yon. So bago ko ibahagi yung naging experience ko sa sapatos na to, pag-usapan muna natin yung specs niya. So ang size nito is 10.5. Tapos ang timbang niya is around 290 grams, which is lighter dun sa 4.0 ko dati. Kasi yon 325 grams yon kung di ako nagkakamali. So mabigat yon. Now ang stock height niya naman dito sa likod 33mm, 27mm sa harapan. Yung drop niya is 6mm. Now itong midsole niya merong dalawang compound tapos tatlong layer or triple density layer. Bali yung compound na tinutukoy ko is yung supercritical aliphatic foam tapos EVA. Itong upper niya naman jacquard yung material tapos maraming butas. Dito halata naman malalaki yung butas tapos dito sa gilid meron din. Ang tang niya tamang-tama lang yung kapal, yung padding, pero wala siyang gusset or wala siyang strap na dito sa gilid. Yung heel collar niya naman makapal yung foam, which is something na concern ko or naging concern ko kasi baka mag-flare up or magka-problema ako sa Achilles ko na naging injury ko dati. Tapos itong heel counter niya matigas. At the same time, meron siyang reflector dito at merong parang overlay na nagbibigay support din sa ating heel part. Yung toe cap niya naman, good enough yung structure para sa ating mga paa, protection ng ating mga paa. At the same time, meron din siyang overlay dito. Tapos syempre, yung hinahanap ko, isa sa mga hinahanap ko pagdating sa running shoes, extra eyelet para sa runner's loop natin. Ayan, meron siya. Yun nga lang, yung sintas niya hindi ganun kahaba, so wala rin akong runner's loop na ginawa dito sa sapatos na to. Anyway, ito naman yung kanyang outsole. So hindi siya full coverage. So mayroon siyang exposed na foam dito, tapos ito yung rubber niya dito sa kanyang forefoot area tapos sa heel. Now yung exact material or rubber material na gamit nila dito sa kanilang outsole hindi na mention sa website, so hindi ko masasabi. Anyways, ganito naman siya kakapal. Ayan, pati rito. By the way, ito nga pala yung outsole niya. Around 5mm yung kapal tapos merong support dito sa gitna. Ayan. As far as build quality is concerned, wala akong maipipinta sa sapatos na to. Now with all that being said, ito naman yung naging experience ko dito sa Fierce 6.0 ng 361. Unang-una is talagang naramdaman ko na mas malambot na yung midsole niya kumpara doon sa 4.0 ko. At the same time, yun nga, mas magaan din siya. So, plus points na yon para sa sapatos na to. Hindi ko naramdaman na uminit yung paa ko dito kasi tinakbo ko na siya ng around 7 kilometers sa mainit na panahon. Dahil nga marami siyang butas-butas dito, hindi uminit yung paa ko. Yung lockdown niya naman sa paa ko, especially dito sa midfoot, kahit hindi ko nagamit yung runner's loop ko or usual runner's loop ko, maganda na naman. Tapos, yung concern ko kanina na sinabi ko na makapal yung kanyang heel collar, so far hindi naman naging problema yon kasi hindi ko naramdaman na sumakit yung Achilles ko. Tapos, pagdating sa toe box niya, roomy enough siya para sa aking semi-wide fit. So wala akong problema dito. Yung kanyang tang naman kahit walang gusset, hindi naman lumihis. Tapos tamang-tama lang din yung kanyang padding para sa akin. Now overall, itong upper niya, wala akong complaint. Komportable siya para sa akin. Itong midsole niya naman, malambot siya. Although hindi ko sinasabing super lambot, pero malambot siya. Andun yung lambot niya, andun yung softness niya. Dito sa forefoot area, ramdam ko yung pag-sink in ng mga paa ko. At the same time, nabibigay din niya yung rebound na hinahanap ko sa isang sapatos. Although hindi ko sinasabing super exciting yung foam niya. Para sa akin, tamang-tama lang yung responsiveness niya na hindi ako nabibitin pagdating sa steady state run ko. Kasi sinubukan ko siya sa around 7-minute pace, 6-minute pace, tapos around 5:30 pace. So, goods naman siya. Kasi itong sapatos na to, good siya sa recovery run, easy run, or mga LSD. Yung rocker niya, hindi ganun ka-aggressive, so hindi ka pinipilit nitong magmabilis. Tapos, smooth lang din yung transition niya. At since flexible din itong sapatos na to, hindi niya binabago yung ating mga strides. Pagdating dito sa outsole niya, satisfactory naman yung kapit. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina, sa tuyong daan ko siya sinubukan kasi yun nga, mainit yung panahon na yon. Pero yun nga lang, sa 7 kilometers na yon, kung titingnan natin, try lang nating i-focus. So far, meron na siyang mga obvious na gasgas. Ayan, dyan. Dito sa exposed niya na midsole or dito sa exposed na foam niya. Dito sa kanyang mga rubber area, hindi naman ganun ka-obvious. Dito lang talaga sa part na walang coverage ng rubber.
So, yun lang siguro yung isa sa mga bagay na magiging concern natin dito sa sapatos na to. Now, overall, itong sapatos na to para sa akin, satisfactory naman yung naging performance. Kung naghahanap ka ng sapatos na relatively mura, tapos pwede pang lakad, pwede sa mga jogging mo, sa running era mo, you might want to consider itong 361 Fierce 6.0.